Magandang araw po. Question. Paano natin nilalabanan yung stress and anxiety sa buhay natin? Wala pong pinakamainam na halimbawa para matagumpay nating labanan ang stress and anxiety sa buhay natin. Not just stress severe, matinding stress and anxiety. Paanong labanan ito? Lahat po ng ito ay tinuro sa atin ng Bible. Lalo na 24 hours before the death of the Lord Jesus Christ. Mababasa po natin sa John chapter 18 and 19, sa Luke chapter 22 to 23, sa Mark chapter 14 to 15, at sa Matthew chapter 26 to 27. Nandun po lahat. Ipinakita po doon yung best way to fight and to overcome severe stress and anxiety gaya na nangyari sa Panginoong Hesus. Imaginin po natin 24 hours before po siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. O bago sa ipako, meron pong nangyaring 24 hours before na mga senaryo sa buhay ng Panginoong Hesus. Na siya ay binitrade ni Judas, siya po ay dinanay ni Peter 3 times, siya po ay minak, severe, brutal na execution o pambubugbog. Matindi po. At yung mga tao na sumisigaw sa kanya ng Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Most of them, yun the same person na nagsabi na crucify him, crucify him. And the question is, how to fight and overcome severe stress and anxiety sa buhay natin. Again, wala po tayong ibang kokopyahan ng matagumpay na paglaban at pagharap at pananagumpay kundi sa ginawa ng Panginoong Hesus. At lahat ng ito ay napagtagumpayan niya nang sabihin niyang doon sa Mount Olive nung nagpe-pray po siya na halos parang dugo na pumatak yung kanyang pawis. Nang sabi niya, Father, if this will not hindi po siya mawawala o hindi siya maaalis, not my will, but yours be done. If this cup will not take away from me, not my will, but yours be done. Question, ano ba yung severe na anxiety ng Panginoon? Ito ba yung bubugbugin siya? Ito ba yung maglalago na maghihimay-himayin yung laman niya? Ito ba yun? Kasi sabi ng Bible, hindi na malamdi na makilala ko sa tao pa. In Isaiah chapter 52. Yung sa pambubog sa kanya, hindi maintindihan. Tao pa ba itong binugbog nila na ito? Kasi grabe po talaga to give the payment for the penalty of our sin. Question, yun ba? O ito yung imamak siya, duduraan siya, ito yung ibebetray siya ni Judas, o ito yung dininay siya ni Peter for 3 times. Ito ba yung severe anxiety o depression o stress ng Panginoon? Hindi po nakaramdam ng depression si Lord. Pero yung severe stress and anxiety dumating sa kanya bilang tao. Question, paano niya napagtagumpayan? At ito po yung ating kukopyahin. Ito po yung sinabi niyang, Father, it is not my will, but yours be done. Question, ano nga yun? Ano yung severe stress and anxiety na dumadating sa kanyang kaisipan? Ito po yung magkakaroon ng panandaliang separation ang ama sa anak. Kasi 'di ba, from eternity past, sila yung Elohim, sila yung 3 in 1 God. There is one God in 3 person. Mahirap ipaliwanag 'yon. Pero ito po yung pinaintindi sa atin ng Ama, ni God, the Father, God the Son, and the Holy Spirit. There is one God in 3 person. But the severe stress na dumadating sa Panginoon ay kapag inako niya yung kasalanan natin. Ito yung sinabi ng Bible na hindi matitigan ng Ama si Jesus dahil sa inako niya yung kasalanan natin. And for the meantime, yun po yung matinding stress sa Panginoon na for the meantime, mapapalayo siya ng sandali kasi inako niya yung kasalanan natin. But it was been victoriously overcome nang sabihin niya ang Father, it is not my will but yours be done. Kaya alam niyo po,
Because of Jesus Christ's death and resurrection, walang stress, walang anxiety na hindi natin mapagtatagumpayan if we are going to stand on the love and truth of the victorious Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Ito po yung isang lesson na dumating sa akin ngayon while meditating 24 hours na nangyari sa Panginoon bago po siya mamatay sa krus at sa kamatayan ng Panginoon sa krus, ang sabi lumindol. At napunit po yung veil na nagsiseparate sa holy holy of holies, na because of the Lord Jesus Christ, wala nang separation sa Ama. Lahat tayong makasalanan, natatanggap sa Kanya bilang Lord and Savior, tayo po'y inampong anak ng Diyos. Kaya anytime we pray, anytime we humbly bow down to God, nararanasan natin yung presensya ng Panginoon. So wala pong iba tayong kokopyahin to stand victorious to all stress and anxiety, but to repeat what the Lord Jesus Christ is telling the Father, Father, it is not my will, but yours be done. Kasi alam nyo, na-obserbahan ko sa sarili ko din, pag pinipilit ko yung gusto ko, lalong nakaka-stress lang. Pero, one way to say, God, I am no longer lives, but Christ lives in me. The life I live, now I live for the Son of God, that shed His blood on the Calvary for your glory. Nabubuhay na po, hindi tayo, kundi ang Panginoong Hesus. And that is the only way to be victorious, to fight and stand victorious to all stress and anxiety. Wala na pong mas lalala pa sa naranasan ng Panginoong Hesus. He was denied, betrayed, mocked, brutally killed. Grabe, sabi nga, ulitin ko uli, hindi na maintindihan kung tao pa ba siya nung ipinako sa krus. Pero lahat lang yun, natapos yun. Nung sabihin niyang, it is not my will, God, Father, but yours be done. At sabi din ni God, si God mismo, nagsasabi dito, si Father God mismo nagsabi, dapat sambahin ng mga anghel ang anak ng Diyos, which is Jesus Christ. At sinabi ng Ama, my God said to my God, my Lord said to my Lord, sit at my right hand. At lahat, over sin and death, they will all bow down to the name of the Lord Jesus Christ. Kaya this is a wonderful, powerful message. Ano man pong stress and anxiety ang darating sa tao, wala na pong mas lalala pa sa naranasan ng Panginoong Hesus. At lahat lang ito na pagtagumpayan niya nang sabihin niya sa Mount Olive, nakaluhod po siya, na parang dugo ang kanyang pawis na pumapatak. Father, not my will, but yours be done. In like manner, ganun din po. Sabi natin, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari sa buhay ko. As long we stand on the Word of God, as long as we stand on the promises of God, yan po ang tiyak nating kaligtasan. And that's all written on the Holy Bible. Again, basahin po natin John chapter 18 to 19, Matthew 26 to 27, Mark chapter 14 and 15, and Luke chapter 14 to 15. Andun po yan lahat nakasulat. Yung mga kaganapan sa Panginoong Hesus 24 hours bago siya mapako. At sinabi niya doon sa cross, paid in full, tetelestai, it is finished. Ibig sabihin, bayad na lahat ng ating kasalanan. At sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. And on the 3rd day, He rose again. And we are victorious because our Lord Jesus Christ lives forever. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po.